pag-uusapan natin ang distribution ng 13th month pay ng mga employers kasama si Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Santos Benavides. Yusek Benavides, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali naman, Miss Nina at kay ADG Malaya, magandang tanghali po. Sa ating pong mga taga-subaybay, isa pong magandang Bagong Pilipinas sa lahat. Maraming salamat po at ito nga po sa inilabas po ninyong Labor Advisory para sa proper computation and distribution ng 13th month pay. Sino-sino po ba ang required na magbigay ng 13th month pay? May exemptions po ba ito? Kasi iba sabi, ba't kami wala kaming 13th month pay? Tama po yun, Miss Nina, at sa ating mga taga-subaybay. Nitong nakaraang linggo, ang aming pong kalihim, si Sec. Benny Daguesma, ay nakapagpalabas po ng isang labor advisory para paalalahanan ang lahat pong mga employer at establishmento at mga kumpanya nung kanilang obligasyong magbayad ng 13-month pay sa ating mga rank and file employees. Alam niyo po, sa tuwing sasapit po ang Kapaskuhan, ang laging napag-uusapang isang benepisyo ng ating mga kamanggagawaan ay yung tinatawag po nating 13-month pay. Ito po ay nakabase sa isang presidential decree na pinirmahan pa ng father, ng ama ng ating kasalukuyang presidente. So, base po dun sa presidential decree yon, ang lahat po ng mga employer ay minamandatuhang magbayad ng tinatawag po nating 13-month pay sa lahat ng rank and file employees. Uulitin ko po, ito po ay para po sa mga rank and file employees. Ang ating pong mga supervisory, managerial ay under the presidential decree ay hindi po entitled sa tinatawag po nating 13-month pay. Although sa kasalukuyan, sa pamamagitan po ng mga company policies at mga CBA, ang mga supervisory at managerial employees ay nakakatanggap din po ng 13-month pay. Dagdagan ko na rin po, paano po makakwalify ang isang rank and file employee sa tinatawag po nating 13-month pay. Meron pong requirement na service requirement. Dapat po siya po ay nakapanilbihan na ng at least 1 month sa loob po ng isang taon. Kung ang isang manggagawa ay nagtrabaho na, rank and file employee ay nagtrabaho na ng isang buwan, siya po ay entitled na sa tinatawag po nating 13-month pay. So, Yusek, lumalabas po sa inyong statement ay prorated, kumbaga, ang pagbabayad ng 13th month pay. Tama po yun. Ang 13-month pay po ay equivalent po sa monthly salary ng isang manggagawa. Hindi po equal to the salary ng isang manggagawa. Ang simpleng computasyon po ng 13-month pay ay i-add lang po natin yung basic salary na natanggap po ng isang rank and file employee sa isang taon at i-divide po natin sa 12. Ang halagang pong yun, ang minamandatong halaga na ibabayad sa ating mga rank and file employee bilang 13-month pay. Pero Yusek, dagdagan ko na rin po, ang 13-month pay po ay maliban pa doon sa iba pang bonuses na ibinibigay ng mga kumpanya. Meron po tayong nababalitaan, merong 14-month pay, 15-month pay, and other bonuses. Ang 13-month pay po ay nakabase sa isang presidential decree at that is in addition to all other bonuses na binibigay ng mga kumpanya. So Yusek, in other words, ang sinasabi niyo po ay under the law, ang requirement is to give 13th month pay at kung gusto pang magbigay ng karagdagan yung employer like Christmas bonus, ay pwede pa rin po silang magbigay. So, ang 13th month pay is not the Christmas bonus. Tama po ba, Yusek? Tama po yon. Usually po, ang Christmas bonus ay nakabase doon po sa kakayahan ng mga kumpanya at mga establishmentong makapagbayad ng karagdagang bonus sa ating mga kababayang manggagawa. Okay, so ang sinasabi nyo rin po, gusto ko rin linawin, at least 1 month na nagtatrabaho ka sa kumpanya na yon. So kung 1 month lang, paano mo i-divide yon? So divided by, paano po pag ganon, sir? Mahina ako sa math. Tama po yun. Tama po yun. Yung requirement po para ma-qualify
ang isang manggagawa sa 13-month pay, dapat po nakapanilbihan na siya ng isang buwan. Na kung siya po ay nakapagtrabaho na po ng 3 o kaya 5 buwan sa isang kumpanya, i-add lamang po yung basic salary na natanggap niya sa loob po ng 3 o 5 buwan at i-divide po natin yun sa 12. Ang halagang pong yun, ang equivalent o yung amount ng 13-month pay na na dapat matanggap ng isang manggagawa. So Yes. usually po prorated po yan kung hindi po niya nakompleto yung isang taon. Yes, at maraming salamat, Yusek, no? So, may parusa po ba ang pwedeng ipataw sa mga employers na hindi mamamahagi nitong monetary benefit na ito? Wala pong kriminal na parusa ang isang employer na hindi o makalimutang makapagbayad ng 13-month pay. Pero may tinatawag po kami sa aming tanggapan na compliance order kung saan pwede po naming i-issue against the employer at kapag hindi po siya nagbayad dun po sa tinatawag po naming compliance order, parang ito po ay isang desisyon ng korte kung saan pwede po naming i-execute sa pamamagitan po ng writ of execution at pwede po kaming mag-garnish ng kanilang mga account o kaya mag-levy ng kanilang mga property at ang proceeds po nun ay pwede po nating ibigay dun sa mga manggagawang may claim po ng 13-month pay at iba pang pong mga benepisyo patungkol po sa labor standards. Okay, so Okay. pwede pala yung mga garnishment na mga ganyan, pwedeng gawin para mabayaran yung pagkakautang di umano, no? So-called sa ating mga empleyado. Ngayon, sir, kailan po ang base sa inyong labor advisory, kailan po dapat ipamahagi ng mga employers itong monetary benefit na ito, or ang 13th month pay? Base po sa aming labor advisory na nakaangkla din po sa Presidential Decree 851, ang 13-month pay po ay kailangang bayaran sa araw po o bago ng araw po ng 24 ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Okay, so yung iba kasi mas maaga agahan nyo na lang. Tama po yun. Oo, yun ang kahit na, wag nyo naman May mga hintayin ibang yung kumpanya. last minute, di baka naman kawawa naman yung, di ba? Yung empleyado. Opo, kaya po mas maaga po yung labor advisory ipinalabas po namin nang sa ganun ay mas maagang mapaalalahanan ng ating mga employer na mas maagang magbayad ng 13-month pay. Okay, paano po ang inyong monitoring dito upang masiguradong compliant ang mga employer? Dalawa po ang methodology namin o mode para po ma-monitor yung compliance ng mga kumpanya sa pagbabayad po ng 13-month pay. Una po dito yung regular na pagkakandak po namin ng mga inspection sa mga kumpanya. Meron po kami mga inspector on a regular basis, binibisita yung mga kumpanya. Doon naman po sa mga kumpanya na hindi po mapuntahan, ang kanila pong manggagawa ay pwede pong mag-report o sumangguni sa aming mga staff, pumunta sa aming mga tanggapan upang i-report yung kanilang mga employer na hindi o talagang nakalimutang magbayad ng 13-month pay on or before the 24th of December. Oh, so, Yusek, no, pwedeng mag-report sa DOLE ang ating mga kababayan kung sakaling hindi sila makatanggap ng 13th month pay. Ang DOLE po ba ay may mga provincial office or regional office lamang? Tama po yun. Meron po kaming 16 regional offices at ang lahat pong probinsya ay meron pong provincial offices. But maliban po doon, pwede po silang tumawag sa aming hotline 1349 para po i-report yung kanilang mga employer o ano pa man pong mga bagay patungkol po sa paglabag sa batas paggawa. Okay, sir, ito po may tanong. Magandang katanungan ito Oo. Kasama po ba ang ating mga kasambahay sa mga dapat makakuha ng 13th month pay? Ngayon po, dahil po sa tinatawag po nating kasambahay law na naipasa po noong 2013 pa, ang ating pong mga kasambahay, katulad ng iba pang mga kamanggagawaan sa mga kumpanya, sila po ay entitled din sa 13-month pay. Paano po yung qualifying requirement of service? Parehas po. Dapat po ay nakapanilbihan na ng at least 1 month at yung computation po ay parehas din po ang computation nung 13-month pay ng ating mga manggagawa sa mga kumpanya at pagawaan.
i-add lamang po yung basic salary na natanggap ng isang kasambahay at i-divide po siya sa 12 at yung po yung amount o halaga na matatanggap niya bilang 13-month pay ng isang kasambahay. Okay. Ayan, hawag natin silang kakalimutan dahil sila yung kasama natin sa bahay at dapat nga unahin rin natin sila. Sa ibang usapin naman, Yusek, tanong mula kay Luisa Erispe ng PTV, may inilabas na bagong minimum wage increase sa 3 rehiyon sa bansa. Sa ngayon po ba, ilang rehiyon na lang ang natitira na hindi tumataas ang sahod at nakikita ba natin bago magtapos ang taon, lahat na ng rehiyon ay nagtaas na ng minimum wage? Base po sa aming talaan, 3 rehiyon na lamang po ang pinoproseso pa yung tinatawag po nating wage order. At sana po sa mga susunod pong linggo ay makapagpalabas na po sila. Ito po ay prosesong iginagawa po ng ating mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board at hinahayaan po natin na matapos yung prosesong itinatakda po ng batas. Ang mga boards po ay tripartite in nature po yan. Meron po tayong mga kinatawan ng mga namumuhunan at mga manggagawa. At yung kanilang desisyon po, based po dun sa mga 13 nauna ng wage orders na inisyu, ay based po sa consensus. So kami po ay umaasa na dito po sa 3 rehiyon pang pinoproseso yung mga petisyon sa pagtataas po ng sahod. Sana po ay maging consensus din ang desisyon ng ating mga boards. Okay. Yusek, meron din tayong phone-in question, no? Mula naman sa isang kaibigan natin, nag-text, no? Pwede pasok ba sa 13th month pay ang mga contractual employees? Magandang tanong yan. Buti na lang naisama yan sa phone-in question. Gusto ko lang pong i-stress na lahat po ng manggagawa, rank and file employee, contractual man o hindi, ay may entitlement po sa 13-month pay as long as nakapanilbihan na po ng isang buwan. So, trabahador ka man ng principal o manggagawa ka man ng isang agency o tinatawag po nating mga contractor or subcontractor, legitimate ones, sila po ay may entitlement din sa 13-month pay. Ang 13-month pay po ay isang labor standard. Yan po ay para po sa lahat ng manggagawa, regardless po ng kanyang status, regardless po ng kung siya po ay regular o contractual. Okay, so ibig bang sabihin, Yusek, kahit hindi nakalagay sa kontrata ng empleyado, ay kailangan makatanggap ng 13th month pay? Kasi may mga, for example, mga job order sa gobyerno. Kami ni Yusek, mga taga-gobyerno kami. Yung mga job order pa sa gobyerno, sa mga local government units, are they also entitled to 13th month pay? Yung mga manggagawa po sa pamahalaan ay hindi po saklaw ng Presidential 851. Kasama na po dito yung mga job order at contract of service ng pamahalaan. Pero sa ating pong mga departamento at mga ahensya, meron din po tayong mga ibang contractual employees. Ito po yung mga empleyado po ng mga agencies. Karaniwan po dito yung mga security agencies, janitorial agencies. Sila po ay saklaw ng Presidential Decree 851. Ibig pong sabihin nun, sila po ay entitled to 13-month pay. Okay. Pero sana naman mabigyan din yung mga contractual employees ng pamahalaan. Sunod pong tanong ni Luis. Karaniwan naman naglalabas po ng advisory niyan yung DBM kasi ang karanasan po natin taon-taon naman ay parang nare-recognize din natin yung kanilang pagod at tulong sa pamahalaan na kahit po sila ay mga JO o contract of service ay nabibigyan din ng konting bonus. Yung karanasan po natin ng mga nakaraang taon, merong konti namang naibibigay po sa kanila. Umaasa po tayo na mauulit muli ngayong taon at magpapalabas ang DBM ng kaukulang circular. Sunod pong tanong, Yusek, ni Luisa Erispe ng PTV, ipinasisilip ng Senado sa DOLE kung paano nabigyan ng Alien Employment Permit ang higit 42,000 foreign nationals na nagtatrabaho sa mga POGO. Nagsasagawa na po ba ng investigasyon ang inyong departamento hinggil dito at paano po ang proseso ng pagbibigay ng working permit sa mga foreign nationals? Opo, tama po yun. Kahapon,
amin pong idinipensa o ang amin pong sponsor ay idinipensa yung budget po ng Department of Labor and Employment sa susunod na taon. Ang amin pong budget sponsor ay si Senator Loren Legarda. At isa po sa mga katanungang napag-usapan ay patungkol po dun sa mga alien employment permits na na-issue po sa mga foreign nationals at kasama po dito yung mga POGO workers. At totoo po, base po dun sa tala po namin, meron pong mahigit pong 42,000 na mga POGO-related workers ang nabigyan po ng alien employment permit. At sa direktiba po ng aming kalihim, iniimbestigahan na po namin kung kailangan na o dapat na bang makansila o ma-revoke yung mga alien employment permits na naibigay po namin sa kanila. Because initially, ang pag-a-apply po kasi ng AEP, this is more on the documentary requirements. Kung sila po ay nakapag-submit nung kinakailangang dokumento, ito po ay ma-approvean ng aming mga regional offices. Pero dapat po sana yung mga legally issued na AEP ay dapat gawin po sa tama. Kung ang mga POGO workers na nabigyan po namin dati ng alien employment permit ay gumagawa ng mga illegal activities, ito po ang kanila pong mga AEP ay subject po sa revocation or cancellation. So yun po ang utos ng aming kalihim. Simulan ng i-review at imbestigahan yung mga holders ng AEPs na in-issue po para sa mga POGO-related workers. Yes, Yusek. So final message nyo po sa libo-libo nating mga kababayan at mga employer na umaasa sa kanilang 13th month pay. Opo. Ang amin pong lang mensahe ay mensahe po ng paalala sa ating mga employer na sana po ay mas maaga po nating maibigay yung 13-month pay at iba pang bonuses ng ating mga manggagawa. Regular man o hindi, rank and file, supervisory o managerial, nang sa ganun ay sana po ay mas maging maligaya ang kapaskuhan po ng lahat po ng kamanggagawaang Pilipino. Yun lamang po, maraming salamat at isa pong magandang bagong Pilipinas sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi nyo sa amin. Atin pong nakapanayam si DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides. Salamat po.